nianasad ta sa akong programang Lingaw-Lingaw, Pangutana ug Kasayuran uban ni Kuya Mario. Gihapon guys, ang atong programa naglangkob ni og mga greetings, shout out sa lingaw-lingaw ni siya. Mga birthday greetings na niyang pangutana, kasayuran. Karon di ay naatay kanang nagpa-announce na ay announcement nato, nagpa-announce sa usa ka condolence di ay sa pagpanaw ni Eunicia Torres de la Cruz at sa mga naiwan niyang pamilya na nagdadalamhati sa ngayon diyan sa Sermon Sibalom Antique. Unya ang nakikiramay niyang kapatid na si Ana Torres Amatril ug ang iyang pamilya diri sa Ginayawan, Cebu City. Di man siya makapunta diyan dahil sa napakalayo daw at sa mga kadahilanan. Ipadala lang daw niya ang kanyang kaunting tulong through GCash. Sa lahat na nakakilala, mga kaibigan sa namatay ni Eunicia Torres de la Cruz, yawa ang tanan sa pag ito po mga puno para sa kanya sa pahulayan na mauna to guys. Ang atong announcement dun sama ng mga condolences, mga birthday once ra gina siya, di na ibalik-balik kay recorded man ni once ra siya, cannot be na. Although kung makita ninyo akong pag-plug diri, aka mo na bahalang makikontak kay inyong mga kay siyempre kontakon magiging mo high-tech naman taron. At least akong na plug dito kasabot na ta na siya niya aritas pangutana sa may pangutanan nyo kay tubago na to. Basta ang last na tong ako ang kining kasayuran, basta ang kasayuran na to ron bahin sa mag-weather bureau sa kuron. Isad ko mo katawa kay naaman ta kitahay sa kuan, naam tagi kuan nga condolences. Aritas sa par na apay nag-ung-ung nga bagyo. Nya sa di pa ni nato ipadayon guys. Ato sa ni paminaw ang usa ka testimony sa natabangan aning si MD food supplement, usa ka patient sa bone cancer atong paminaw. I'm Susan Flores Luso from Barangay San Jose, Puerto Princesa City, Palawan.
So, on November, the 2004, August, September, October, I'm diagnosed for the cancer of the bones sa hospital dito sa amin sa Palawan. So that is 2004. Muntik po ako namatay, month of November, nandun po ko sa hospital ng Palawan that time. I'm dying po kasi ang cancer sa buto po ay hindi biro. Pinakamasakit po siya na cancer sa naranasan ko. So, that is November 2004. November 29, nasa hospital po ako almost. Friday po ako ipinasok sa hospital ng Palawan that time. And pagdating po ng Miyerkules, yung butot balat po ako na may sakit. Ang pangit po ng itsura ng taong may cancer sa buto kasi butot balat na lang po ako, wala po ng laman. So that time, pinasok ako ng Friday, pagka Miyerkules po, ako po ay lumobo. Meaning to say, sa payat kong yun, na wala na akong laman sa katawan, bigla po ako nag-bloated. Pinag-uusapan po ako sa hospital that time, narinig po ng anak ko, panganay, kasi siya ang nagabantay sa akin that time sa hospital ng Palawan, na sabi ng mga nurses, kapag ako raw ay kumipis, patay na po ako. So yan po ang sakit ko, diagnosed ako for cancer of the bones. Masakit po kasi ang wala pong medication na binibigay sa akin sa hospital that time, kundi puro pain reliever na sinasaksak lang po sa dextrose. Pero that Wednesday, bago po ako natulog nung gabi niyan, I pray hard to God na sabi ko sa Panginoon, kung ako po ay meron pang pakinabang dito sa mundong ito. Kasi ang sabi na doktor ko, on Thursday, pupunta po kami ng emergency room at i-aspirate niya ako, tatanggalin lahat ng fluid sa aking katawan. That night, I prayed, Panginoon, na kung ako ay wala ng pakinabang, that night, kunin niya na ako, I'm ready to meet our Creator. Pero, sabi ko sa Panginoon, kung ako man ay meron pang pakinabang dito sa mundong ito, hindi mo hahayaan ang doktor na bukas ang mga karayom na malalaki ay papasok sa parts ng aking katawan. Natulog po ako that night, Wednesday night, na umiiyak. Humihingi ako ng awa sa ating Panginoon. Natulog akong umiiyak. Kinabukasan po, that is Thursday, dumating ang aking doktor at ginigising ako, sabi niya, Ate, let's go to ER para matanggal ang tubig sa katawan ko. Sabi ko, Dok, saglit lang. Alam niyo po mga kapatid, God's miracle. Pag angat ko po ng aking kumot, thanks God, kumipis po ako. That's the miracle of our Lord Jesus Christ. Ngayon, that is Thursday. Sabi ko sa doktor ko, Dok, ano pa kukunin yung tubig sa aking katawan? Nothing. Sabi ko ganun. Uuwi po ako sa Muswan. A week lang din ako sa hospital. Wala po kayong pananagutan kung ano ang mangyayari sa akin, sa aking tahanan. Pipirma po ako na ako aalis ng bahay. Anang hospital, uuwi ako ng bahay. Wala po. Ano man po ang mangyari, wala po kayong pananagutan. And lumabas po ako, pinayagan ako ng doktor ko kasi nagpupulit na po ako na umuwi. So, nung nakauwi po ako dito, that is Friday, pagka Saturday, tumawag ang tita ko. Siya po ay si Gloan Ahinar. Taga dyan po yan siya sa Pasig. First Filipina na meron pong sakit na nakamamatay na galing sa Hong Kong. Survivor din po siya. Siya po ang first Filipina that time. Sabi niya, pamangkin, sunduin mo ko sa airport, parating ako ng Palawan. Ang sabi ko, tita, paralyzed po ako, kalalabas ko lang sa ospital, hindi po ako makalakad. Kalalabas ko lang po kahapon, sabi ko sa kanya. Ay, sabi niya, try mo DCMB. Kasi talagang ipinag-pray ko sa Panginoon, Lord, wala man ako medication, anong gamot ba yan, supplement pa yan, na pwedeng makatulong sa aking katawan upang ako ay gumaling ng lubusan. Talagang pinag-pray ko sa Panginoon, yun ang response ng tita ko. Alam niyo mga kapatid, nagpahanap ako dito sa Perto. Bumili po ako ng CND 5+1.
the time. Ang one bottle po, ang ginawa ko for 1,000 drops sa one bottle, tinake ko lang po siya ng 3 beses. Mapait siya, pero hindi ko muna nilagyan ng tubig. Dahil gusto kong malaman sa aking katawan kung gaano siya ka-effective ang supplements na ito. But thanks God, sabi ng tita ko, pag inom ko, 3 times ko lang po yun, sumakit ang buong katawan ko. Effect ng CMD kasi for how many years, ang toxin sa katawan ko ay hindi lumalabas. Ang sabi ko, tita, bakit napakasakit ng katawan ko? Sabi niya, normal yan. Yan ang effect ng CMD. Huwag kang mag-alala, 3 to 4 days lalakad ka. Mga kapatid, ito ay totoong nangyari. Narito po ako, nakikita niyo kung sino ngayon si Susan Luso. Pag 4 days po, ang asawa ko po ay namamasada ng tricycle. Iiwanan pa niya ako dito sa bahay. 9 o'clock babalik siya, mamamasada po siya. 9 o'clock babalik siya para pakainin po ako. That is 9 o'clock na umaga. Pagdating niya po ng 9 o'clock, nasa labas na po ako, nagtaka siya. Sino ang nagbuhat sa'yo? Sabi ko, hindi ako binuhat, nakalakad na po ako. Yan po, unang napatunayan. First is trust sa Panginoon, and the second, yan ang ginawa sa akin ng CMD. Nakalakad po ako pagdating ng 4 na araw. Tunay na patotoo, negative na po ako, magsi-17 years for cancer of the bones patient. So yan mga kapatid, magagamit niyo po yung aking testimony kasi po, I'm a living testimony for cancer of the bones, and marami na rin po ako ditong natulungan. Mga gallbladder stone, kidney stone, tapos yung mga namabagga po ng mga atay. It's proven ang CMD. Napakaganda po. Marami na po na for operation, hindi na po na-operahan. By the use of CMD, mga kapatid, buhan po kami lahat ngayon. Ito, nasa harap nyo, si Susan Lusok, nagpapatotoo for cancer of the bones for fiber. By the grace of God and sa tulong po ng CMD. So yan, madali po tayo nakaano niya, lalo na yun sa panahon muna, napakarami ng sakit po. Only CMD lang ang gagamitin nila. No synthetic drugs. Gagaling po tayo. Amen. But first, pala sa Panginoon, and second, ito pong CMD. Yan po mga kapatid. Ako po si Susan Lusok from Puerto Princesa City. Nagbibigay ng testimony kung paano ako pinagaling. Una ng Panginoon with God's miracle and the CMD. Hanggang ngayon po, tinitake ko siya. Alam niyo po ba na ang CMD, 72 minerals, from great salt lake, Utah, ang lahat ng mineral na kulang sa katawan natin, mga kapatid, ipupuno niya. Ang sobra, itatapon niya. So meaning to say, everyday na tayo ay uminom ng CMD, ang lahat po ng mga toxin na ating nakakain, ang pumapasok sa ating katawan, yan po ay nililinis ng CMD. At the same time, nagpapalakas po, extra strength ang binibigay niya sa katawan natin. Yan po, mga kapatid. Sana nakatulong na aking testimony para sa inyo na magbabahagi nito ng CMD. Maraming salamat! Thank you. Thank you. Thank you. God bless. Yes. Thank you. Sobra po. Sobra, Ma'am Susan. Yes. Pagka wala na pong pandemic, nakuha na ninyo. Mautos siya. Hinuutong yung testimony guys. Ma'am, suway din ninyo. Naarag yun sa inyong pagsuway. Kaya ka nang atong mga sakit nga din at nato masabtan. Nagkuwang taong mga kuanana, seal mineral sa atong lawas. Mo nang mutungan na ng mga sakit nga. Tulay. Pa di nga maayod ay mo. Sa pagsuway rag yun. Kunya guys. Taas na ba ka ito ang testimony niya. Di lang ta dugay na. Dugay din. Maglisod taog. Kuwan ani ka na. Mugatan ang kuwan pa pag-loading. Nya enough for now. Hangtod sa sunod na po. Sa atong programang Lingaw-Lingaw
pangutana ug kasayuran uban ni Kuya Mario. Salamat sa Diyos. Babu.